I was made to taste amazing. I was made to make you happy. You don't eat me because you are hungry. You eat me because you crave pleasure. I clog your veins. I slow your blood. I attack your heart. Keep choosing me, and I will steal your future. This is a powerful reminder. Keep choosing to eat that forbidden meat and it will steal your future. Anong future ang pinag-usapan dito? Well, this is not just a temporary future here on earth, but even eternity. Because the prophecy is clear. Ang sino mang patuloy na sumusuway sa utos ng Diyos na huwag kumain ng mga karumaldumal ay darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Iyan ay isang prophetic warning para sa lahat ng tao at ang fulfillment nito ay sa araw ng paghuhukom. Pero meron lang tayong dapat ituwid sa video na to. Hindi totoo na nilikha ng Diyos ang baboy upang maging bahagi ng pagkain ng tao. Malinaw sa Leviticus chapter 11 na ang baboy ay kabilang sa mga itinuturing ng mga karumaldumal gaya ng daga, unggoy, ahas, spider, apis. Hindi sila nilikha ng Diyos upang kainin ng tao. Kaya bahagi ito ng freedom of choice ng tao kung susunod ba siya o susuway sa utos ng Diyos. Ngunit tandaan, ang maling pagpili ay may consequences dahil ang nakataya rito ay ang iyong buhay na walang hanggan. Totoo, hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Pero wala ring maliligtas sa patuloy na pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos dahil ang sadya at patuloy na pagsuway ay rebellion against God. Ang ating pagsunod sa kautusan ay bunga ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Ikaw, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Siya ba ang nasunod o ikaw ang nasunod?